So ito yung hotel namin sa Singapore. Mula sa airport, dumiretso muna kami sa hotel kasi yung barko hindi pa dumating doon sa Anchorage area. Dumating kami dito mga alas 8 ng gabi. So kumain muna. After ng kain, dumiretso na sa kwarto at around 2 a.m. ayun, sinundo na kami ng agent. So andito na kami ngayon sa port ng Singapore kung saan kami susunduin ng service boat at ihatid na doon sa barko. After namin maklear dito yung mga documents na hawak namin, didiretso na kami doon sa service boat. Usually maraming tao dito sa port nito kaso alas 2 pa ng madaling araw kaya halos kami pa lang ang tao dito. So siyam kami lahat nasa sampa. At ito natapos na yung mga documentations namin, yung mga fingerprints at kung ano pang kailangan dun sa authority. Andito na kami ngayon sa waiting area, nag-aantay na lang ng service boat kung kailan darating. Yan yung loob na pinanggalingan namin kanina. Finally, dumating na yung service boat namin after long waiting. So, na-arrest na namin yung mga bagahe namin. Mula dito sa port, ihahatid na kami ng service boat papunta dun sa barko. So, dito lang kami sa labas nakatayo kasi hindi kami magkasya doon sa loob lahat. Maliit lang kasi ang compartment ng service boat. Kaya expect mo na malakas talaga hangin at saka matatalsikan ka talaga ng tubig sa dagat. At dahan-dahan nang maandar yung service boat namin papunta doon sa barko namin. Ngayon ramdam na namin yung lakas ng hangin sa katalsikan alon kasi naka full speed na yung service boat namin. Habang papunta kami doon sa barko namin, may madadaanan ka ng mga nakaangkurahe yung mga barko na sobrang laki talaga, dampada sa laki. Itong nakikita nyo sa picture ngayon, dyan kalahati pa lang yung ilaw sa gitna. Hindi pa nakita yung accommodation na yung sukat siguro nito nasa 300 meters ang apat. Sobrang laki talaga niya. Yung mga karga nito ng mga barko na to, mga product tanker o yung mga crude oil tanker yung dinadala nito. 350 meters. Yung makikita ngayon may ilaw, yan yung accommodation. Yan yung kabuuan niya mula accommodation. Ang barko. Ang dakuan ay haba dito. Parang dapat. Ganun din talaga sa harapan niya. Finally, after 1.5 hour travel from the port of Singapore, nakita na rin namin yung barko namin. Yan yung maraming ilaw sa harapan. Yan yung unahan ng barko. May kalakihan ditong barko na to. Pero kalahati man ito dun sa mga barko na nadaanan namin kanina. Loaded itong barko na sasampahan namin ngayon kaya medyo lubog siya sa tubig. Galing sila ng Europe, umikot doon sa South Africa at saka napunta dito sa Singapore kasi bawal dumaan doon sa Red Sea dahil nga doon sa giyera ng Yemen at saka ng Israel. Puro malulungkot yung mga mukha namin ngayon. Ganun talaga pagpasampa malungkot yung mga mukha. Kasi trabaho na naman pero pag uwi masaya na naman.